Kasi baka may hindi na makapasok doon na kulang yung ticket. Kaya tinanong ko kung tama. Ay, di, pwede tayo. Hindi natin kailangan ng ticket sa atin. Okay. May apologies. We don't have any internet connection. So, I encourage you, brothers and sisters, to let us continue to pray for our cell groups, because God is really doing something in our Bible studies. We have a praise report from the Bible study of cell group sa Karuhatan. Medyo dumadami sila ngayon, no? Hindi pala medyo, dumadami sila ngayon. So last Tuesday, yesterday, they were 11 of the, bali 6 ang bago, tsaka 5 ang regular, ang timers. And they are praying by next week, from 11, additional 4 people will attend, so it will be 15 already. So they will not, hindi na sila kasya. Minsan yung pag-iingi si Kuya Romy dito, nakakawa, hindi na sila kakasya. Kaya nga, kumbaga, let us pray na, yung ibang cell groups natin ay mag-multiply, kasi if ever na dadami sila, hindi na sila kakasya, ang pwedeng mangyari dyan ay hatiin na natin, di ba? So, yung kanina pinag-pray ni Kuya Romy na yung mga leaders dito, we really need our next line leaders to step up. Kaya Ate Malu, si Ate Teng, yung muko. Ate Dayan, yung muko. Si Jomar, si Lynn. Yan. Kumbaga mag-ready na kayo kasi pag nag-boom na yung mga skill groups natin, especially next year, kailangan na natin ng additional mga teachers. So, ito po pinag-aaralan natin ngayon ay napakahalaga. Nasa ganun ay meron kayong kumbaga actually meron na kayong 6 na lesson na pwedeng ituro. So plus yung last week natin, ilan yun? 4 na linggo. So marami na kayong mga pondo na teachings. Okay, so ano oras na? 8:20. Siguro bago ko magsula, bago ko kaya una nyo na ng picture to.
Kasi malamang hindi natin ito matatapos. We're not able to finish the lesson for today. So I suggest that you take pictures now because I will definitely erase it. Because on Sunday, we'll have another teaching and I will write another lesson. See? So, Kahawa ka na. yung take photo of the points written on the board. Okay, class? Because it's so many, we will not probably finish it for today. So, actually, I expect that we're going to finish it by just one meeting. But since we already started like 8:20 na, so we will finish it next week. So we'll discuss 50% of the lesson. Okay? Yes, Kuya sir. Romy, medyo impact yung English niya dito. Anong tatayo mo dito? Yes, sila Kuya Roger, pag tumayo kayo dito. Nag-English na rin ako. Ma-English kayo. Yan. So, ito po yung ating topic, sufficiency of scriptures. So, simula muna tayo. Let's start with the word of prayer. Father, we thank you and we bless you for this evening. We thank you that you are good. Your mercy endures forever. Thank you for your grace that is sufficient to each and every one of us. We thank you for your love that abounds everlasting. Lord, we thank you for your protection, for your covering to us. We thank you for keeping us here. Lord, even for giving us the opportunity to study your word. Lord, we are privileged that the Holy Spirit is with us, is our teacher, to explain to us, Lord, this lesson that we're about to hear. And we pray that you bless your word. Lord, for your word is alive, your word is powerful, your word is sufficient. And we pray, God, that your name will be glorified in our study today, this evening. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. So, ang title ng pagkaaralan natin, Sufficiency of Scriptures. Ano ibig sabihin yan? Sufficient, sapat. Sapat na ang salita ng Diyos. Kasi dati, nung tayo'y nasa kabilang ibayo pa, ito ang sinasabi. Yan ang sinasabi sa atin. Ano yan? Box. Box. Ito. Ano to? Biblia. Ano ba nasa Biblia? Ang Diyos. Diba? Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Sabi diyan, ang Diyos daw ay nagsalita sa iba't ibang klase ng paraan, pamamaraan ng araw. Sa mga propeta, diba, nagsalita ang Diyos sa mga propeta, nagsalita ang Diyos sa hayop, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kulog, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng hangin, diba, ng ulan. Pero sabi sa verse 2, verse 3, na sa panahon natin ngayon, sa mga huling araw, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, sino yun? Kay Jesus. Kaya, kumbaga, ang salita ng Diyos ay, kasi di ba, alala nyo John chapter 1, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino yung Word? Si Jesus. So ito, tama yung sabi ni Kuya Roger, ito ang box, ito ang God.
Ito ang sinasabi dati sa atin na ang Diyos daw ay nilalagay natin sa kahon. Tama mali? Yeah, tama mali? Mali. Ha? Mali. 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 Sino? Ano? Tama mali? Tama. Ha? Tama mali? Tama. Ayo. Tama. Jomar. Ewan? Hindi, tama mali. Ha? Tama? Lin. Gaya yung sagot ni Mrs. No? Ano ba yun? Tama mali. Ito. God ba nilalagay? Hindi, ngayon. Ngayon nagtatanong ko eh. Ito kasi yung sabi. Nilalagay daw natin ng Diyos sa kahon. So ang tanong ko, tama mali. Oh, ha? Ano nga? Ano? Tama mali? Hindi, ngayon nga eh. Oh. Hindi. Mali. Ano? Hindi. Nagbago ka rin. Hindi. So, ano ka? Hindi rin. Mali. So, ano yung mali? Nilalagay ba na ang Diyos sa kahon? Nilalagay daw natin ang Diyos sa kahon. Tama, mali? Mali. Sino yung sagot na tama dito? Dati sabi nila kasi para maniwala ka na Eh. Tama. Bakit? Bakit tama? Oh. Kasi yun yung napag-aralan na nakaraan eh. Sabi, anything outside the box na tinuturo na outside dyan sa word ng Lord, iba na. philosophy. Oh, kasi, So, kailangan na lahat lang na nandiyan sa di ba sinabi sa Revelation 22? Hindi ako nagkamali na sa makita eh. Sabi sa Revelation, sabi sa Revelation 22, sino man ang magdagdag at magbawas. Hindi lang actually sa Revelation yun. Sa una pa lang, sa kay Moses pa lang, sinabi ni John na huwag kang magdadagdag. Deuteronomy yun, chapter 28. Proverbs, sinabi rin ni Solomon yun. So, ibig sabihin, hindi lang si John ang nagsabi niyan. Pagka sinabi na, di ba, pag-inaral natin, pagka sinasabi, o inuulit yan ng 3 beses, ito ay mahalaga. Di ba? Parang yung, pag ano, holy, holy, holy. Holy, holier, holiest. Yung napag-aralan natin dati, di ba? So, ibig sabihin yan, kapag ka, ano man ang nakakonfine dito sa scripture, tapos na yun. Anything na pag binuksan mo yan, nilabas mo yan, anything na lumabas dyan ay hindi mo na alam kung saan galing. Kaya totoo na nilalagay natin ang God sa box. Kasi pagka inalis mo sa box yan, free for all na yan, labo-labo ng mga katuruan yan, labo-labo ng mga pinagsasabi niyan. So hindi na natin alam kung sa Diyos ba yung galing, sa Diablo, o sa sarili natin. Kaya mahalaga na kailangan natin malaman ano ba ang katibayan na ito lang talaga. Ayan yan. Psalms 19. So, basahin po natin. Next lang naman yan.
Sabi dito, pinapakita ng langit na grace, ang galing ng Diyos. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkukwento. Sa bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala ring boses na maririnig sa kanila. Pero abot sa langit ang lugar ang sinasabi nila. Maabot yun hanggang sa dulo ng mundo. Doon sa langit, gumagawa ang Diyos ng bahay para sa araw. Lumalabas ito sa umaga na parang lalaking bagong kasal. Parang runner na excited tumakbo sa karera. Sumisikat ang araw sa isang side ng langit, tapos tatawid at lulubog sa kabila. Walang makakatago sa init niya. Ayan, verse 7. Pakituloy, itigal na ako. Ang batas ng Lord ay perfect, nagbibigay ng bagong sigla. Maasahan ang teachings ni Lord, nagpapatalino sa walang alam. Ang mga batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay liwanag sa isip. Ang paggalang kay Lord ay mabuti. Mangyayari ito forever. Tama ang mga desisyon ni Lord. Lagi yung patas. Mas mahalaga pa yon sa gold. Sa pinakapurong gold, mas matamis pa sa honey. Sa pinakapurong honey. At dahil sa mga teachings na ito, nawawarningan ang inyong lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Sino ang nakakaalam na mali ang ginagawa niya? Linisin mo ako, Lord, sa mga nagawa kong kasalanan na hindi ko alam. Tigilan mo akong gawin yung bagay na alam ko namang mali. Huwag mong hayaang kontrolin ako ng kasalanan. Tapos magiging malinis na ang buhay ko. Walang bahid ng mabigat na kasalanan. Sana lahat ng sinasabi ko at lahat ng nasa puso ko maging acceptable sa iyo. Lord, ikaw ang nagtatanggol at nagliligtas sa akin. Palain mo Diyos ang kanyang salita. Ang dali, no? Ang daling intindihin. Ito yung bagong bagong translation na ito yung talagang translation sa Tagalog na inaluan nila ng ginawang konyo. So base doon sa binasa natin, actually, ay hindi ko na naman kailangan paliwanag kasi ang linaw doon sa binasa natin na yung verses 1 to 6, pinapakita nito ang Diyos, pinapakilala niya o nire-reveal niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang creation. Diba? Yung araw, yung langit, heavenlies, yung universe. Ano yun? Yung revelation na walang salita ng Diyos. Hindi niya ginamit yung salita niya. Nireveal na yung sarili niya sa pamamagitan ng creation. So, dalawang way paraan pinapakilala ng Diyos sa sarili niya. Una, sa kanyang creation. Pangalawa, sa kanyang salita. So, yung macro creation na tinatawag, ito yung picture ng buong sanlibutan, ng buong galaxy, ng buong universe. So, dyan natin makikita na mayroong Diyos. Nireveal niya, ginawa niya yan. Ngayon yung micro creation, ito naman ay makikita natin dito sa salita niya, sa Biblia.
na meron tong kakayahan na makapagligtas sa atin. So yung mga sinasabi rito, meron tong kapangyarihan na makapagligtas. Diba sabi sa Romans chapter 1 verse 16, diba? Hindi sabi mo dapat yun, memory verse yun. Ano yun? Ano yung Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews, and then for the Greeks. So hindi na natin kailangan makita ang patunay o revelation ng God through creation. Kasi ito yung nakikita natin. Ang kailangan natin makita yung revelation ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung magsimula tayo, no? Merong doon sa verse 7, verse 7 to 9, meron dyan 6 na statement na sinabi. So, yung 6 na statement na yan, hati-hatiin natin sa 3. Una, merong 3 title ang scriptures. Una, law. Pangalawa, testimony. Pangatlo, precepts. Commandment, fear, judgment. Binasi ko kasi ito sa English. Meron ding 6 na characteristic ang scripture. Ano ba yung characteristic sa Tagalog? Katangian. Ito ay perfect, sure, right, pure, clean, tsaka true. Meron ding 6 na benepisyo ang scripture. Nabawasan ba? Ano sabi ko? Endures forever, tsaka righteous altogether. Ang version yan ay nasa New American Standard. So, merong 6 na statement na sinasabi dyan tungkol sa salita ng Diyos. Kung makikita nyo, mababasa nyo yan sa Tagalog at sa English, of the Lord, of the Lord, of the Lord. Sa Tagalog ng Panginoon, ng Diyos, ito sa binasa ko, ni Lord. Ibig sabihin, hindi po yan gawa ng tao. Diba? Alam natin ang memory verse ng 2 Timothy 3:16. Sino nakakabisado nun? Wala. 2 Timothy 3:16. Sabi ko na all God's word is God's written is useful for teaching, rebuking, and correcting for righteousness. Tama. Dividing of word of God. Hindi, tama yung sinabi ko Kuya Jerome. Tama. Every scripture is God-breathed. Huwag gumamit ang Diyos ng tao, pero ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya ang salita ng Diyos, kaya sinabi, of the Lord, 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 ibig sabihin ito ay divine scripture. Divine words. Hindi ito gawa ng tao. Okay, so start tayo. Yung unang statement, verse 7. The law of the Lord is perfect, restoring the soul.
Ano ibig sabihin niya? Yung law, yun yung Torah. Ano ba pag sinabing Torah? Yun yung batas. Word, law. Batas na Panginoon. Actually, itong buong Bible, ito ay law ng Lord. Diba? Pinatatandaan nyo yung pinag-aralan natin na Sunday, yung rich man and Lazarus. Diba? Pinapabuhay yung si Lazarus. Ano sabi ni Abraham? Nandyan ang mga kasulatan ni Moses at mga propeta. Kung hindi sila maniwala dyan, kahit na yung patay, muli mabuhay, hindi sila maniniwala, which was true. Kasi si Jesus namatay, nabuhay muli, hindi sila naniwala. So, ibig sabihin ko, kapag pinaniwalaan mo lang ang sinasabi sa scriptures, ikaw ay maligtas. Faith comes from hearing, and hearing the word of God. Diba? Kaya, kumbaga, ang sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay divine instruction. Law. Siya nga nagsulat eh. Ano ba ang Bible sa atin? Kumbaga, ginawa ng manufacturer yan para sa gagamit. Pag bumili ka ng bagong appliance, pag bumili ka ng kahit sasakyan, bumili ka ng bago, meron yung manual. So sa atin, bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos ang ating manual na galing sa manufacturer. Yan ang nagbibigay sa atin ng buhay. So, ang ibig sabihin naman ng perfect, hindi ibig sabihin na imperfect. Ang ibig sabihin ng perfect na sinasabi dyan, ito ay kumpleto. Comprehensive. Diba sa insurance, sa kotse, dalawang klase, diba? Isang TPL, sa isang comprehensive. Pag sinabi ng comprehensive, lahat sakop. So, ang sinasabi dyan, ang salita ng Diyos, lahat yan sakop. Kaya one time, nag-usap kami ni Kuya Ronnie, meron kaming pinag-usapan regarding sa scriptures. Sabi ko sa kanya, sa Bible, kung gusto mo manood ng pelikula, sa Bible ka magbasa. Kasi lahat nandyan na. Comedy, horror, science fiction, fantasy, love story, adventure, lahat na nandyan. Kaya kumpleto. Comprehensive. Yan yung sinasabi dito. Na sa lahat ng aspeto ay sakop na niya. Lahat ng aspeto ng buhay natin, sakop niya. Wala nang kailangan idagdag. Kompleto na. Kumbaga, sa flawless. Wala kang nakikita ng mali. Ngayon yung restoring the soul, yung benefits naman niya, nare-restore na yung soul natin. Maraming translation yan. Pero ang mahalaga, ang ibig sabihin niyan ay transformation. Pwedeng ma-revive yung soul natin, ma-regenerate,
Pero ang best word dyan ay transformation. Kaya ang salita ng Diyos ay nakakapag-transform ng life natin. So, ano yung meaning ng unang statement? Ang sinasabi dyan na ang scripture ay divine instruction ng Panginoon na ito ay kumpleto, walang labis at walang kulang, na nakakapagbabago sa ating kaluluwa. Totoo naman, di ba? Pag nanaborn again tayo, hindi naman yung physical body natin na nabago. Yung ating soul. Nabago yung behavior, nabago yung pag-iisip natin, di ba? So, yun yung ibig sabihin niya. Na ang salita ng Diyos ay divine scripture, na ito ay flawless, na nakakapagbabago sa kaluluwa. Pangalawang statement, ano naman yun? Maaasahan ang teachings ni Lord. Mapapagtalino sa walang alam. So, ang testimony ni Lord, ano sa English? Oh. The testimony of the Lord is sure. Ano ba yung testimony na sinasabi dito? Yung pagiging Diyos na, pagiging Diyos niya. Para tayo, yung testimony natin, yung witnessing natin. So sinasabi dito, yung pagiging Diyos niya na siya ay divine. Kung sino siya, at saka kung ano siya. Yan ay ibig sabihin ng testimony. Tapos yung sure, ang ibig sabihin nito ay reliable. Wala siyang error. Wala siyang mali. Makes wise the simple. Ang ibig sabihin niyan ay nadi-discern mo ang tama at saka mali. Merong iba sinasabi, kailangan lang, Brad, open-minded ka. O ako, open-minded akong tao. Kami nagsabi ko sa hindi yung gano'n, sarado nito yun. Kasi, paano mo ma-distinguish o ma-discern kung ano ang tatanggapin mo at kung ano ang isasanap mo. Ang mga disciples, hindi naman sila matatalino, di ba? Mangingisda. Actually, karamihan doon, mga ordinaryong ginawa. Ang medyo mayaman lang doon si Matthew. Yung mga associate na disciple, si Luke, doktor. Si Paul, Pharisee. Kaya lang, hindi nila tinignan yung pagiging estado nila sa buhay. Maging ang Diyos di ba? Hindi niya tinitingnan kung anong estado ng isang tao sa buhay. Basta magagamit niya. Kaya ang ibig sabihin itong pangalawang statement na yung witnessing ng Lord, kung sino siya, kung ano siya, siya ay totoo, reliable, wala siyang mali. Tapos yung mga
simpleng mga tao ay nagiging matalino. Kasi kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, pag kami nagpa-counsel sa iyo, alam mo kung ano sasabihin. Diba? Alam mo kung ano ang ipapayo mo. Kaya, kumbaga, yan ang nagagawa sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, yung mga matatalino, okay, nagiging mga sa paningin niya, pero yung mga yun ay nagiging matalino. Kaya yung dalawang statement na yan ay actually, yung dalawang statement na yan, kompleto na eh. Hindi na natin kailangan pag-aralan kung iba pa. Pero sinasabi nga ng Diyos dyan na sa lahat ng kailangan natin sa buhay ay kailangan natin na malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi nga, tayo lang mga Kristiyano, yung mga tunay, ha? Ang nakakaintindi ko ano nangyayari sa mundo. Kasi, nababasa natin dito. Diba? Tayo lang ang nakakaintindi. Kaya hindi na tayo nagugulat sa gera, sa lindol, sa paggutom, o sa ano pa man. Kasi alam natin na sinabi na ni Jesus yan na ito ay nangyayari. Kaya tayo lang nakakaintindi kung nangyayari sa paligid natin. Okay, yung verse 8. Third statement. Ano sabi doon? The precepts of the Lord are right, rejoicing. Ibig sabihin ko ng precept dito ay divine mga doctrines, mga teachings. Yan ang ibig sabihin dyan na sinasabi dyan, the precepts of the Lord are right. So, yung precepts, ang ibig sabihin niyan ay divine doctrine, so absolute truth na katotohanan. Walang mali dyan sa salita niya. Lahat ay tama. Yung sinasabi ng mga right dyan, ito, ang ibig sabihin niyan ay right path. So, ito ay nagtuturo sa atin sa tamang daan. Alam niyo kapag in-expand niyo ito, pag binasa niyo yung ayan. Pag binasa niyo yung Psalms 119 verses 1 to 175, yan ang kabuuan nito. Hinimay dyan yan. Kaya mas maiintindihan nyo kapag binasa nyo ng buo yan, chapter na yan. So, ang ibig sabihin niyan, statement na yan, the scripture is divine doctrine and it is right. Tama.
ginagabayan tayo sa tamang daan. Kaya tayo ay nagiging masaya. Nagre-rejoice yung ating heart. Susunod. The commandment of the Lord is pure. So, alam na natin kung ano ibig sabihin ng commandment, no? Divine decrees. Kaya ang Lord lang ang may karapatan na mag-decree and declare. Tayo, wala tayong power noon. Ang Lord lang ang pwedeng gumawa noon. So, declaration and decreeing, yun ang ibig sabihin ng commandment dyan. Ito ay authoritative. Kaya tayo, wala tayong authority na mag-decree and declare. Kapag ikaw ay nag-decree and declare, parang sinasabi mo, Lord, tabi ka muna dyan. Ako mo nagagawa niyan kasi ang bagal mo sumunod. Ano lang ang pwede natin i-decree? So actually, ano lang ang pwede natin i-declare? Yung truth ng God. Ano yung truth? Truth ng attributes niya. Pwede tayo, Lord, i-declare that you love me. Tama yun. We declare that your grace is sufficient. Kasi gracious ang God. Yun ang pwede natin i-declare, yung mga attributes ng God. Pero yung magde-declare ka na, Lord, we declare that this spirit to come down. Ganyan. We cast out this spirit, we declare in Jesus' name. Wala tayong kapangyarihan na gano'n. Kuya Jay, ano ba naman yung sinasabi sa Bible sa Luke 10:18? Nasabi ni Lord, I have given you the authority to cast out snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Alam niyo mga kapatid, dati, yan din ang ginagawa ko pag nagpe-pray ako. Lord, sabi mo sa salita mo na you have given us authority to trample snakes and scorpions and to overcome the powers of the enemy. Ang sabi dyan mga kapatid, basahin niyo sa taas. Yun na naging problema natin eh. Nawawala tayo sa konteksto. Kanino ba sinabi ni Jesus yun? Hindi naman sa believers. Sinabi niya yun sa mga disciples, doon sa 72. Di ba inano niya yun? Pinahayo niya yung 72. Doon niya sinabi yan. Sa Luke 10. Kaya doon sa 72 na sinabi, hindi sa atin. 72 na disciples niya. Diba? So, yun ang ibig sabihin niya. Ngayon, kung sinabing pure, ito ay clear, transparent, easily understood. Yun nga eh, kaya napag-usapan namin na Kuya Ronnie kanina, bago tayo magsimula, actually madali talagang intindihin na sagot ng Jesus. Pagka naman binigyan mo lang ng sarili mong interpretation, doon nagkakagewang-gewang eh. Pero kung binasa mo, ano yung sinasabi talaga, yun talaga yung sinasabi. Hindi mo na kailangan wala siyang divine meaning. Wala siyang hidden meaning. Kumbaga, ang linaw-linaw. Kaya sinasabi dyan ang salita ng Diyos ay pure, transparent, enlightens the eyes. Natiliwanagan tayo. Naiintindihan natin. So,
statement? Ano sunod? The fear of the Lord. The Lord is clean, enduring forever. Fear. Ito mga kapatid, hindi natin nadi-discuss pa ito. Ibig sabihin ng fear na yan, fear, worship. Hindi yan yung fear na matakot. Ang ibig sabihin ng fear na yan, in awe. Mamangha. Standing in awe. Di ba may katatayan yan? Stand in awe. Mamangha tayo sa kapangyarihan, sa dakilaan ng Diyos. We give reverence to God. Yan ang ibig sabihin niyang fear. Kaya pag sinabi, di ba? Sabi sa salita ng Diyos, yung verse na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi yung ibig sabihin na matakot tayo sa Diyos. Ibig sabihin nun, yung pamamangha natin, natin sa Panginoon, doon nagsisimula yung wisdom. Kasi nakikilala natin siya. So yung fear na yan, yun ang ibig sabihin. Yung clean, kaya na itong sure, perfect. Ibig sabihin ng free from error. Walang mali. Free from corruption. Hindi siya nakukorrupt. Kaya pag nagbigay ka ng subjective meaning sa isang verse, doon lang siya makukorrupt. Kaya ang pag-aaral natin ng Word of God ay objective. Hindi yung kung ano yung gusto mong sabihin sa verse, kundi ano ba ang sinasabi ng verse. Hindi yung, ano ba ang sinasabi dito sa akin? Hindi, ano ba ang sinasabi ng verse mismo? Yun ang ibig sabihin yan. So, sabi dito, the Word of God is a manual on worship. It is free from error and it is eternal. Endures forever. Ngayon yung last statement. Ano sabi daw? The judgment of the Lord are true. Ang judgment dito ay sinasabi dito yung divine judgment ng God. Yung kanyang pag-uusga na kung mag-uusga siya, tama. Diba sa korte natin, may nag-a-appeal pa, minsan pagka binaba na yung sentensya, tapos nag-appeal, lalabas doon yung palang taong pumatay, hindi mo pala siya pumatay, nagkakamali. Pero ito hindi. Pag ang judgment ng God, ginudge ka niya, ibig sabihin, tama. Yung kanyang judgment, di siya nagkakamali. Kaya, yung pag-aaral natin sa Sunday, tungkol yun sa judgment. Kaya mahalaga, nandito rin kayo. They are true. Ang ibig sabihin nitong true na to ay absolute. Diba sa math? Pag sinabing absolute of negative 5, wala yung negative 5. Yung negative, magiging plus, absolute. Sabihin, hindi mo pwedeng baliin. Absolute siya. Truth. At righteous. Kaya nga yung pag-judge ng God, patas eh. Kasi yung righteous.
Parang yung napag-aralan natin dati, di ba? Bakit si Judas ginawa ng Lord na i-betray si Jesus? Bakit si Pharaoh ginawa ng Lord para parusahan din? Ibig sabihin ba ang Diyos ay unjust? Hindi, di ba? Sabi ni Paul, sinabi niya yun sa Romans Sabi ng Lord who are you to question God? Kumbaga, I harden the hearts who I want to harden. I will have mercy on whom I will give mercy. Kumbaga, Diyos siya. Sabi sa Psalms, He is God. He can do whatever or whatever He wants. Wala tayong magagawa doon. Kaya, tandaan niyo yung 6 na title, 6 na katangian, at 6 na benepisyo ng Scripture. Ngayon yung 6 na, meron kang additional benefits lang. Yan ay ating greatest treasure, ang Biblia. Ano sabi doon? Sa verse 10, mas mahalaga pa sa ginto ang Word of God. Ito rin ang ating greatest pleasure. Mas matamis pa sa honey. So, mas maganda pa to kaysa sa pagpunta mo sa Boracay, no? Pagpunta mo sa Australia. Mas maganda pa to. Ano pa? Ito ang ating greatest protector. Ano sabi sa verse 11? At dahil sa mga teachings na ito, nagwa-warning ang inyong lingkod. At ito rin ang ating greatest reward. May magandang reward pag ito ay sinunod. Ito rin ang ating greatest purifier. Nagpapalinis sa atin. Ano sabi sa verse 12 tsaka 13? Yan ang nagpapalinis sa atin. Yung salita ng Diyos na kapagpatama sa mali nating gawain. Kaya yung huling verse, ano sabi doon? Let the words of my mouth and the meditation of our heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Yan ang prayer ni David. Saan niya kinuha yan? Yung verse na yan. Sa Joshua 1:8. And let this book of the law not depart from you, not depart from me. Meditate day and night, and you will be prosperous or successful. So, lahat ng areas ng buhay natin, mga kapatid, lahat ng katanungan natin sa buhay, kailangan mong trabaho, gusto mong magbago, saan ka, paano mo paglilingkuran ng Diyos, dami kong problema, paano ko ba malalagpasan to, dami kong problema, anong gagawin ko para malusutan ko,
solusyonan. Sa lahat ng areas ko ng buhay natin, lahat ng katanungan natin, nandito lang. Kaya, ito ay ilalagay natin sa kakulit. Kasi kompleto na po ito. Revelation 22, verses 18 and 19. Sino ang magdagdag at magbawas sa salita nito ay madadagdagan din ng kanyang judgment. Kaya anything na labas dito ay hindi na po natin alam kung kanino galing. Kung sarili natin, kung sa Diyos o sa Diablo. Kasi logic lang mga kapatid. Kung sa Diyos galing yung mga sinasabi ng mga naririnig natin, dapat sinusulat dito. Diba? Kunyari, si Hinduguru, dapat meron siyang book of Hinduguru dito. Kasi, gano'n siya sa langit daw eh. Ito sinabi ng propeta ganito eh. Dapat sinusulat dito kasi, ano sabi? Ang salita ng Diyos ay authoritative. May authority, di ba? Hindi siya pwedeng hap-hap lang. Kasi kung hindi authoritative ang salita ng Diyos, pagdating sa judgment, paano niya husgahan ang bawat isa sa atin? Di ba? Eh, paano ko nga sabihin na Kuya Jay, bakit yung isang account sa gospel, yung babae, pagdating ni Jesus, binuhusan siya ng pabango, tapos sabi ng mga Pariseo, dapat binita na lang yan. Pero sabi ni Jesus, yung ginawa niya sa akin, sino ang mas sino ang mas malaki ang pagmamahal niya? Doon sa tao na may utang sa kanya 50 pesos, na sinabi niya, huwag ba ng bayaran yan? O doon sa sinabi ng tao na, ang utang niya 5 milyon. Sige na, huwag na ng bayaran. Ano sabi ng mga disciples? Eh, siyempre Lord, mas mamahalin niya. Ang magmamahal sa kanya lalo, yung 5 milyon. Tama, mali. Tama, di ba? Kaya sabi ni Jesus, tama. Tingnan niyo itong babae na to. Mula nung dumating ako, pinupunasan niya yung pa ako sa pamamagitan ng luha niya. Pinupunasan niya ng buhok. Tapos, mula nung dumating ako, halos siya nanalik sa aking paa. So, di ba sinabi niya, kung gaano kalaki yung kasalanan mo, gano'n din kalaki yung pagpapatawad. Ngayon, sasabihin sa atin, so kailangan gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Kung gaano kalaki yung kasalanan mo, gano'n kalaki yung gawin mabuti para makancel. Ang sagot ko dyan, anong panahon dyan nangyari doon? Panahon ni Jesus. Eh, saan ba nagmi-minister si Jesus? Sa mga Hudyo. So sa mga Hudyo yun, by works na sila eh. Pero sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan ng works. Diba? Secondary na nga lang yan. Ang una ay faith. Kaya pag may nagsabot tayo mo sa inyo ng ganyan, yan lang ang sabihin nyo, yan ang sagot. Kaya, malaking bagay yung dispensation. Kaninong tao, saang panahon, yun yun.
Kaya huwag natin ilalagay ang Diyos sa labas ng kahon. Anything na mga salita na manggaling sa labas, delikado tayo dyan. Okay? So, natapos pa lang, ha? Tapos natin. Sige, pahinga na langin. Panginoon, marami pong salamat sa naging ito, tunay na ang salita mo ay sapat.